concern. But historically, ang mga tao natin nagpupunta doon, nangingisda. Ang akala natin, pag-aari natin yon. Sa aking intindi, si Del Rosario, gusto niya maayos na ang usapan, kausapin ang China na diplomatically. Eh si Trillanes gusto niya paalisin yung mga in-chief doon sa Scarborough dahil nandun sila, nandun din ang natin, Coast Guard natin eh. Maliwanag, di ba? It's ironic na mga pro-Duterte ang nagre-raise palagi ng isyong ito, pero bulag sila sa mga pagbebenta ni Duterte ng mga interest natin sa China. Hindi lang sa West Philippine Sea, pati na rin sa mga pogos, vaccines, infrastructure projects at iba pa. Sana po naliwanagan kayo sa isyong ito. Bottom line, huwag magpapaniwala agad sa mga kasinungalingan ng mga taong kagaya ni Enrile na isang martial law administrator at plunderer at Duterte na linggo-linggo ninyong napapanood magsinungaling sa publiko. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga maka-Duterte sa social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang at yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila and the employer was named as Michael Yang. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito, magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalauna, nakita namin kung bakit niya ito ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Nung panahon na yon, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Yan totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay
i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu pero at binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, abutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naiposilit na ang droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan dun sa mga tuneto-niladang mga na-import na shabu. Ang nagpapacilitate nito lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Mans Carpio, ang Customs Commissioner ni Nicanor Faeldon at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Anong nangyari ngayon? Ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Lulo mo. Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy punta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanlet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga, pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Pharmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung mahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mass personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo noong panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang sindikato ni Duterte rin ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering, at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila, Alice Guo, at iba pa. Makikita natin dito, si Michael Yang ay kasama sa Pharmally, kasama rin siya sa Pogo, at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China.
sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte. 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC, na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang, walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hinding-hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo.